Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang pinakahuling update sa lagay ng panahon ngayong araw. Sa kasalukuyan, ang bagyong Huaning na aming minomonitor ay namataan sa hilagang silangan ng Taiwan. Ito ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at walang direktang epekto sa ating bansa. Samantala, may panibagong LPA na aming minomonitor na nananatili pa rin sa kanyang lokasyon. Ito ay posibleng pumasok sa PAR at kumilos pahilaga kanluran, kung saan kikilos muna ito pahilaga bago magpakanluran. Sa aming pagtaya, ang LPA na ito ay posibleng dumaan sa kalupaan ng Hilagang Luzon at tatawid sa mga lugar ng Babuyan at Batanes. Kung bahagyang bumaba ang tahaki nitong landas pakanluran, posible itong dumaan sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, palabas sa Ilocos Region. Kaya, manatiling nakaantabay sa mga bagong ilalabas na ulat panahon dahil posible pa itong magbago. Ito ay base sa mga climatological track ng Pag-asa sa buwan ng Agosto na siyang dadaanan ng mga bagyo pagsapit ng buwan na ito sa hilaga ng ating bansa. Kung ang LPA na aming minomonitor ay pumasok bilang ganap na bagyo, papangalanan itong bagyong isang, ang pang-apat na bagyo na nabuo sa loob ng ating PAR. Huling namata ng LPA sa layong 1,626 na kilometro silangan ng Virac, Catanduanes. Ating paghandaan ng posibleng pagdaan ng LPA na aming minomonitor kung ito ay magiging ganap na bagyo dahil sa aming pagtaya, bahagya pa itong lalakas. Mapapansin sa satellite image ang mga call-upan na dala nitong LPA at mga thunderstorm na siyang magdudulot ng mga pagulan kung ito ay dadaan sa ating bansa. Pinapaalalahanan namin ang ating mga kababayan na maging alerto at updated dahil anumang oras, maaari din itong lumakas at lumapit sa ating bansa. Base sa bagong inilabas ng Pag-asa na Tropical Cyclone Threat Potential, matapos tuluyang lumabas ng ating PAR ang bagyong Huaning, may bago na namang nabuo na aming minomonitor sa silangan ng ating bansa. Sa petsa ng 18 hanggang 24 ng Agosto, ayon sa bagong inilabas ng Pag-asa, inaasahan pa rin tayo ng mga bagyo na posibleng mabuo pagsapit ng ika-25 hanggang 31 na posibleng mabuo sa kanluran at silangang bahagi ng ating bansa. Halos pareho ang senaryo ng mga nagdaang bagyo. Kung ating susumayin, mayroon tayong 3 LPA na pumasok muli at posibleng maging bagyo bago pumasok ang buwan ng Setyembre. Kaya, ating pong paghandaan. Iyan po ay base sa bagong inilabas ng Pag-asa na posibleng mabuo na bagyo bago matapos ang buwan na ito. Samantala, dahil malapit na rin ang buwan ng Setyembre, aming pong pinapaalalahanan ang ating mga kababayan na maging alerto sa mga posibleng pangpumasok na bagyo sa buwan ng Setyembre. At base sa Pag-asa, sa buwan ng Setyembre, tumatawid po ang mga bagyo sa area ng Bicol at posibleng dumaan sa Central Luzon na ating makikita sa climatological track ng Setyembre ang mga posibleng daanan ng bagyo pagsapit ng buwan ng Setyembre. Ating pong paghandaan. Ang aming team ay agarang magbibigay babala upang makapaghanda ang ating mga kababayan, hindi upang magbigay ng alalahanin, dahil anumang oras, ang panahon ay maaaring magbago. Ang ating kaalaman ang ating panlaban sa anumang kalamidad. Kaya para ating paghandaan, kailangan natin maging updated sa mga bagong ulat panahon. Para maging updated po kayo sa aming ulat panahon at sa mga bagong update sa mga bagong LPA sa silangan ng ating bansa, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel upang sa gayon, maging updated po kayo at paki-like and share na rin po mga kababayan upang marami po tayong matulungan ng mga kababayan na nangangailangan ng impormasyon ukol sa lagay ng panahon sa ating bansa. Maraming salamat at ingat po kayo mga kababayan. Lagay ng panahon sa Pilipinas. Luzon, asahan ng maaliwalas na panahon sa halos buong Luzon. Magiging maaliwalas ang umaga, ngunit may posibilidad ng localized thunderstorms sa hapon at gabi na maaaring magdulot ng pag-ulan. Manatiling alerto sa biglaang pagbuhos ng ulan. Visayas. Silangang Visayas, maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa silangang bahagi, lalo na sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, at Southern Leyte. Magdala ng panangga sa ulan. Kanlurang Visayas, bahagyang pagbuti ng panahon sa umaga, ngunit asahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin sa hapon at gabi na may kalat-kalat na pag-ulan. Mindanao, maulap hanggang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa thunderstorms na tumatagal ng hanggang 2 oras. Palawan, maulap hanggang maulap na papawirin dahil sa patuloy na pag-iral ng thunderstorms. Asahan ng pag-ulan, kaya maging alerto sa biglaang pagbuhos nito. Lagay ng karagatan. Walang nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng bansa.
Gayunpaman, pinapayuhan ng mga mangingisda na mag-ingat dahil sa inaasahang light to moderate na alon. Malaya pa ring makapaglalaot ang mga mangingisda dahil walang namomonitor na magpapataas ng alon. Ingat po tayong lahat at pagpalain. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Base nga sa ating latest satellite animation ay may mga nakikita pa tayong makakapal na kaulapan. Dito nga yan sa may Southern Luzon, gayon din sa Visayas at Mindanao. At yung mga makakapal na kaulapan nga na yan ay magdudulot ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At yan po ay epekto ng easterlies o yung hangin na nanggagaling dito sa may Pasipiko. Samantalang meron din tayong binabantayan na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At based nga sa ating analysis, meron itong moderate chance na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 2 araw. Papasok na rin ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pinapakita nga ng ating models na may chance na maaari itong dumaan or kaya naman lumapit sa kalupaan ng Northern Luzon. Ngunit bagamat sa ngayon ay mataas pa rin yung uncertainty or ibig sabihin nito ay hindi pa gaanon kasigurado kung saan talaga dadaan itong bagyo. Kaya muli, inaabisuhan natin ang ating mga kababayan na patuloy na mantabay sa mga updates hinggil dito sa binabantayan nating low pressure area. Samantalang sa magiging lagay naman ng panahon ay asahan natin na mas magiging maganda na yung panahon dito nga sa may Bicol region. At sa buong kapuluan nga ng Luzon ay makararanas na lamang ng mga pulu-pulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa hapon. Agwat ng temperatura ay maaaring umabot mula 17 hanggang 34 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng panahon dito sa may Visayas at Mindanao, nakikita natin na patuloy pa rin yung mga pag-ulan na dalangan ng easterlies, lalong-lalo na dito sa may western at eastern side ng Visayas, gayon din sa buong Mindanao. Samantalang dito naman sa may central Visayas, mas magiging maganda na ang panahon. Makakaranas na lamang ng pulu-pulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa hapon hanggang gabi. Agwat ng temperatura dito sa may Visayas at Mindanao ay maaaring umabot mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning, ngunit asahan na sa buong parte ng ating katubigan ay maaaring makaranas ng banayad hanggang sa katamtaman ng pag-alon. Kaya muli, pinag-iingat natin ang ating mangisda at maliliit na sasakyang pandagat sa mga tsansa ng mga offshore thunderstorm dahil yung mga offshore thunderstorm ay maaaring makapagpataas ng alon hanggang 1.5 meters o halos kasing taas ng isang tao. Sa magiging lagay naman na panahon sa susunod na 3 araw, dito sa mga piling lugar sa may Luzon, ay asahan natin na sa Legazpi, although mag-i-improve na yung panahon, pagsapit na naman ng Huwebes, ay magiging patuloy na naman yung makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na mapag-ulan dahil ito sa pagpasok nga ng low pressure area na maaring maghugot ng habagat sa mga kapuluan natin dito sa Pilipinas. Samantalang dito sa Metro Manila, magiging makulimlim na ang panahon pagsapit ng Biyernes hanggang Sabado. At sa Baguio City, magiging maganda ang panahon hanggang Biyernes. Ngunit pagsapit din ng Sabado, andyan na yung pagdalas ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Agwat ang temperatura dito sa mga piling syudad sa Luzon ay maaaring umabot mula 25 or 17 hanggang 32 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa mga piling syudad sa may Visayas ay asahan natin na patuloy yung mga mararanasang mga pag-ulan sa loob ng 3 araw. Kaya naman, inaabisuhan natin yung ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa Visayas, na patuloy naman tabay sa mga updates na magbumula sa inyong Pag-asa Regional Services Division hinggil sa mga thunderstorm advisories at rainfall advisories. Dahil nga yung mga patuloy na mga pag-ulan ay maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na nga sa mga areas na may very high to high susceptibility sa floodings at landslides. Agwat ng temperatura dito sa may Visayas ay maaring umabot mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Sa mga piling lugar naman dito sa may Mindanao ay asahan natin na sa may Cagayan de Oro City at Zamboanga City, magiging patuloy din ang mga pag-ulan. Kaya tumutok pa rin tayo sa mga thunderstorm advisories at rainfall advisories na magmumula sa inyong Pag-asa Regional Services Division. Sa may parte naman ng Davao,
ay magiging magandang panahon hanggang Biyernes. Ngunit pagsapit ng Sabado, mas magiging makulimlim na at magiging kalat-kalat na rin ang mga pag-ulan dahil din ito sa southwest monsoon o hanging habagat. Agwat ng temperatura dito sa Mindanao ay maaaring umabot mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng alas 6:16 ng hapon at sisikat naman ng alas 5:43 ng umaga.